ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at tuwing Webes dito po sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interventions po ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayong umaga dito sa ating programa si Chairperson Jeff Ortega ng National Youth Commission ng NYC upang talakayin ang mga programa ng gobyerno para sa kinabukasan po ng kabataang Pilipino. Chair Ortega, welcome po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Good morning. Good morning, good morning, Diane, and good morning sa lahat ng mga sumusubaybay ng Rise and Shine Pilipinas. Right, thank you for joining us. Alright, Chair, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung mandato po ng National Youth Commission? At bilang bahagi na rin po ng 27 agencies na kasama ng NAPSI, paano po kayo nakatutulong yung NYC para po sa pagpuksa ng kahirapan sa ating bayan? Magandang tanong yan kasi ang kabataan, kadalasan, yan ang pinakahuling taong tinatanong, no? Kung anong sa tingin nilang dapat nararapat, lalo na sa gobyerno. And maganda sa pagiging bahagi ng National Youth Commission sa National Anti-Poverty Commission is kailangan matutunan ng mga kabataan ngayon, syempre sa grassroots, no, sa mga probinsya, mga barangay, na dapat kasama sila sa pagtugon sa kahirapan. And magagawa nila ito sa iba't ibang mga programa. Syempre, pag SK ka, member ng Sangguniang Kabataan, may kapangyarihan ka na makapag-isip at magplano ng mga budget mo sa inyong mga barangay para pagtuunan ng mga problema gaya ng mga unwanted teenage pregnancy, which is yan yung nagiging problema natin ngayon sa Pilipinas. Masyadong maraming mga gustong magka-baby, hindi napaplano ng maayos, and therefore, nagko-contribute ito sa kahirapan natin. Alright, nabanggit nyo na yung teenage pregnancy kasi ayon rin sa data at pag-aaral, pabata ng pabata rin yung mga nagiging early mothers and fathers as well. Now, let's talk about the data. Ano po yung sinasabing numero tungkol sa poverty incidence sa sektor ng kabataan? And how many members of the youth sector are we talking also here about? Bali, nung 2015, nagkaroon tayo ng census sa kabataan. Meron tayong mga tinatayang mga 31.5 million na kabataan. Nung 2021, mga siguro 16% nun, mga roughly 5 million na kabataan, ay tinatayang nasa under poverty incidence. And maganda nga na itong 2023, bumagsak po ito ng mga around 4 million, 14%. Pero syempre, ang dami pa rin kabataan yun na namumukmok sa kahirapan. And kaya ang gusto po natin mangyari sa mga programa natin is mababa pa yung poverty incidence sa 2020. Alright. So, ano po ba yung edad na kasama sa sektor ng kabataan, sir? Ngayon, sa iba't ibang sektor ng mundo, pwedeng 15 to 35, 15 to 40, pero yung sa kinagagalawan ng National Youth Commission is 15 to 30 years 15 to 30 years old, part of the youth sector. Alright, nabanggit nyo na yung kanina yung problema sa teenage pregnancy. At kaibat nito yung sa pag-aaral din ng mga kabataan. Ano po yung mga programa na nakatuon po ang NYC para masiguro na mayroong kalidad na edukasyon na nakukuha po ang mga nasa sektor na ito? Well, ang NYC may sinusulong na tinatawag na Philippine Youth Development Plan. Ang Philippine Youth Development Plan, karamihan ng haligi nito ay pushing for social inclusion, education, and ang gusto po natin ma-include sa mga programa natin is yung Sangguniang Kabataan Continuing and Mandatory Training. Ang ibig po sabihin nito, ang NYC, ang mandato po namin is matrain namin bago umupo ang mga SK, no? Kailangan matrain muna sila for 1 year or 1.5 years. Sa gitna ng term nila, only then, pag nag-training sila kasama ng NYC, tsaka sila makakapag implement ng mga programs sa SK. Alright. So yung ating mga kabataan, paano sila nasisiguro na involved talaga sila dun sa mga policy making na ito? Well, ang maganda po sa programa namin ng NAPSI or National Anti-Poverty Commission, meron po tayong Youth and Student Sectoral Council na pinapakinggan. And alam niyo po, nagpapasalamat ako sa ating presidente, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi niya po tayo hinahawakan sa leeg at sinasabi na ito dapat yung paraan na gawin mo. Ang sinasabi niya lang po sa amin is, kailangan pakinggan mo lahat. Kahit na iba po yung pag-iisip nila, whether ano po yan, conservative ka, whether nasa kaliwa ka, pakinggan mo lahat. Kasi ang importante dito, malaman mo talaga kung anong sinasabi ng mga tao sa
sa mga barangay, sa mga komunidad, hindi kung saan yung mga sinasabi lang ng mga report. Okay. Well, talking about the President, I remember naman sa SONA ng ating Pangulo, nabanggit niya yung magandang balita tungkol sa sektor ng edukasyon na marami raw ang gumagraduate ng TechVoc, marami ang nag-e-enroll sa college. How we will continue this momentum, sir? Actually, nagpapasalamat kami kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nung narinig po namin yung SONA, parang kinilabutan kami kasi kung makikita ninyo, yung gusto niyang maging mission namin is mag-invest ang mga agency sa ating mga kabataan, sa ating mga tauhan, para syempre maiba naman, instead na invest mo sa infrastruktura na pwede maging questionable, ito naman, mabibigay natin mismo yung serbisyo sa tao. It's taxes for the people. And ang ginagawa po namin sa NYC is gusto namin siguraduhin na yung mga sapat at yung mga kailangan na training ng ating kabataan, para, alam niyo po, hindi po lahat kasi nakakatapos ng eskwelahan. Ang gusto po natin matawid is meron po tayong mga TechVoc, kasama po natin dyan ang TESDA, Commission on Population and Development, meron din po tayong CHED at si DepEd. Ang ginagawa po namin, tinitingnan namin kung paano po maisulong ang temporary certification o kaya po, halimbawa, kung hindi naman po kaya ng isang tao mag-school, meron pong mga tinatawag na out-of-school youth. Ang pinupush po namin is magkaroon ng programa na matulungan ng mga out-of-school youth. At the same time, maibalik sila sa eskwelahan kasi karamihan po ng mga ating kabataan, breadwinner sila, matatalino sila, pero dahil may mga umaasa sa kanila, kailangan nila na magtrabaho. Minsan hindi lang isang trabaho, minsan 2, 3 pa. Kaya nakakaawa talaga yung sitwasyon nila. And kaya kailangan meron pa rin tayong mga paraan or mga mekanismo na makakatulong na kumita sila at matulungan ang kanilang mga pamilya. Alright, you've mentioned different agencies. At dyan pumapasok yung sinasabing convergence. Gaano kahalaga yung pagtutulungan ng mga iba't ibang government agencies para mabawasan natin yung poverty incidence sa youth, sir? Alam niyo, nanggaling ho ako sa Department of Tourism for 6 years. And ang sektor po na tinitingnan namin dati noon was tourism. And akala namin parang yan mga businessman, mga hotel owners. Pero nalaman namin na ang tourism pala is a business for all. Pwedeng kumikita ang mga ale natin, may sari-sari store, tricycle drivers natin, yung mga boatmen natin, mga mangingisda. Minsan may mga farmer pa na nagpupush ng farm tourism. Pero makikita natin na hindi magagawa lang ng isang departamento yon. Kailangan maraming mga kasama tayo na kasapi ng mga agency para at the same time, tingnan natin kung ano pa yung mga kulang. So sa National Youth Commission po, ang ginagawa po namin is kinakausap po muna namin lahat ng mga agency sa sulong ng mga kabataan at sa sulong ng mga programa ng National Anti-Poverty Commission. Kailangan masigurado po ng mga programa na yon may mga aspetong pangkabataan. Nagkaroon po kayo ng partnership with NAPSI. Tell us more about that, Chair. Bali, nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement signing noong last June 27. Ang agreement po namin ay nag-institutionalize sa pagkakaroon po ng boses ng kabataan, mainly sa Youth and Sectoral Student Council. Ibig po sabihin nito, sa mga desisyon ng mga gagawin ng NYC, sa mga programang i-implement po namin, lahat po maririnig po namin yung mga opinion ng ating mga Youth and Student Sectoral Council sa masses. Kasi ang problema po ng National Youth Commission, karamihan iisipin po sino po yung mga may pera, ganyan, ayan pong tutulungan natin, sino mga matatalino, yan tutulungan natin. Ang gusto po gawin ni Pangulong Bongbong Marcos is iabutin po natin yung mga mahihirap. And ito pong partnership na ito, mapapakita sa ating mga taong bayan na ang National Youth Commission hindi lang isang sektor ng kabataan ang pinapansin. Pinapansin din namin ang mga nasa laylayan. Alright, ang mga kabataan, ang description natin sa mga, they are the tech savvy, How do we take advantage of that? Para magamit rin nila itong teknolohiya na meron sila, para siguro sa mga programa rin na susuko sa kahirapan, sir? Actually, magandang tanong po yan, Miss Dayan, kasi ang karamihan po sa atin sa kabataan, may iPad, may cellphone, nagfe-Facebook, pero walang saysay yung kaalaman natin sa pagiging tech savvy kasi ang nagagawa lang natin nagshare ng fake news, hindi natin alam kung fake ba yung nakikita natin or hindi. So ang maganda pong gawin namin sa ating NAPSI, pati na rin po sa NYC, gusto po namin magkaroon ng digital literacy training program with the ICT or Department of Information
communications technology. Kasi kailangan po maisulong ang at least pwedeng technical vocation or certification para maturuan po ang ating kabataan. Magamit natin sila for, let's say, public safety. Halimbawa, alam niyo naman po yung mga nangyayari ngayon. Pwedeng maraming mga nag-infiltrate sa mga government infrastructure systems natin. Meron po tayong kabataan na ang lakas po nila is knowing yung mga digital components na hindi natin kadalasan na nalalaman. And pag na-training po natin sila sa cybersecurity, isa po itong malaking bagay hindi lang para sa trabaho, para sa kanila, pero para na rin po matulungan ang ating bansa sa panahon ng gulo. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kabataan, mga kabilang sa sektor na ito at ang mga leader din po sa iba't ibang mga LGU para po sa inyong mga programa. Salamat po, Ms. Dayan. Unang-una po, nananawagan lang po ako sa lahat ng ating mga local government units, siyempre sa ating pong lehislatura, na may isulong po ang mga programa at proyektong infrastruktura na sustainable at green projects po. Kasi sa panahon po ng sakuna ngayon, kinakailangan po na pag-isipan po natin ang mga projects na ginagawa natin sa ating mga bayan. And lastly po, sa ating mga kabataan na gustong sumali sa gobyerno, minsan maraming galit sa gobyerno, ang sinasabi ko lang sa inyo, sumali kayo sa gobyerno, apply for civil service para malaman ninyo kung paano po talaga ginagawa ng gobyerno ang kanilang trabaho at paano nyo talaga pwedeng gawing solusyon ang mga ideas ninyo sa paraan na legal. Maraming salamat. Well, the saying, kabataan ng pag-asa ng bayan, it never gets old, ano? Talagang nasa inyo ang pag-asa at with the help of NYC and other agencies, talagang pwede nating i-utilize ang youth to help us out decrease the poverty incidence in the youth sector. Chair Ortega, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At malugod po kami, nagpapasalamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Chair Jeff, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.